Oo. Pero walang amoy usok. Ang sarap paglakad ng ganun. Kasi, Oo nga. Diba? Walang usok. kasi ang bus nila doon, bawal ang ano doon, Wala. combustion engine. Hindi, meron Kasi hindi, na- meron. sila electric Kahit ang na. diesel sa Japan, wala talaga usok. Wala Electric na talaga. sila, hybrid. Meron pa rin sila mga diesel pero walang usok talaga. Ba't yung sabihin, maintained? Maintained. Dito kasi yung LTO sa Ibig sabihin niya, dahil daw sa corruption sa LTO at sa LTFRB, kaya nagkakaroon ng problema sa aksidente sa daan, mausok na mga sasakyan, di ba? Tanong natin, sino bang may hawak nito? Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tabunon PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon at ngayon po ay May 12, 2025 mga kababayan at araw ng eleksyon. Okay, nandito naman po tayo para sa panibagong reaction. At ito mga kababayan, medyo meron tayong pag-uusapan pa rin dito kahit ay nagiging eleksyon. Ay hindi mo na yung mga posibleng mananalo mga kababayan. Ito mo nang, nako, may nadiskubring posibleng paraan para magkaroon ng dayaan ngayon May 12, ngayong araw na ito mga kababayan dito sa midterm election natin. Ito po ay yung katanungan natin ngayon mga kababayan. Ito pag-usapan, may papakita tayong video dito mga kababayan doon sa nadiskubring posibleng paraan para magkaroon ng dayaan ngayong araw na to mga kababayan. Okay? Kasi nga, nako mga kababayan, ewan ko lang, bumabaha talaga ng pera ngayon mga kababayan. At posible, isa sa pinagagastusan nila dyan, hindi lang dyan sa vote buying, itong posibleng mga under the counting machines na mangyayari mga kababayan, mukhang may mangyayari sa loob ng counting machines. Well, sinasabi natin posible mga kababayan kasi hindi naman tayo IT expert, pero may nagsalita dito mga kababayan. Ito, video ipapakita ko sa inyo. At ito, ano pang pag-usapan natin ngayon? Ako, DOJ sa Crispin Boying Remulla mga kababayan, meron na namang binanatan. Sino kayang binanata ni DOJ Secretary Remulla mga kababayan? Kanyang amo kaya si PBBM? Or si COMELEC Commissioner George Garcia kaya mga kababayan? Yan po ay isa rin sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito mga kababayan dito sa video natin, okay? Ito. Bago natin umpisahan, paki-like po and share na videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel mga kababayan. Okay, huwag pong kalimutan ngayong araw na ito. Of course, hindi na po campaign period, of course, pero pinopromote pa rin natin itong PDP Laban mga kababayan. Okay, maraming nagsasabi ayaw nila kay Kibuloy kasi nga raw ang daming kaso mga kababayan. Of course, sa pagkakaalam natin, yung mga kaso na yan, na-dismiss na yan dati. Binubuksan lang nila ngayon yan kasi isa si Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan sa mga lumalaban sa NPA. And of course, alam naman natin kung gaano nakalakas, gaano kalawak na ang koneksyon ng NPA mga kababayan. Okay? Lumalaban po si Pastor Apollo Kibuloy sa mga NPA kasama si PRRD dati pa yan. Okay, marami na yung tinulungan na mga tao na umalis sa NPA. Kaya galit na galit itong NPA, kaya ang inuna ito si Pastor Apollo Kibuloy. Sinisira yung kanyang dignity. Okay? And of course, unfortunately, marami din talagang naniniwala kasi nga kinsuhan siya ng rape, of course, alam naman natin ng mga ano yan. Well, anyway, eto, mga kababayan, papakita ko sa inyo, pakinggan yung mabuti ko anong pinapalabas dito ni, ano pangalan nga nito? Kalimutan ko tuloy mga kababayan. Si Harold Respicio, mga kababayan. Okay? So, ito,
play natin mga kababayan. Pakinggan nyo mabuti. By the way, paki-like po and share ng videos natin and paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, ito. Malaking balita mga kababayan, nakakabahala po. Kaka-check ko lang po yung kaka-upload ng COMELEC na source code review report. Hinanap ko po doon yung hash code ng naka-install na software doon sa automated counting machines na nakita ko nung final testing and sealing day. Hinanap ko po doon, pero doon sa audit report, ang na-audit lang nila ay hanggang sa 3.4 version. Yung naka-install po doon sa automated counting machines ay 3.5 version. Kaya yung hash code na nasa machine ay 0438. Yung 0438 na hash code na yon starting ay wala sa mga hash codes na nakalabas doon sa audit report ng source code na nilabas ng COMELEC. Ibig sabihin po, yung naka-install sa mga automated counting machines ngayon na version 3.5 na may hash code na 0438 ay hindi yon kasama sa mga na-audit ng Technical Evaluation Committee ng COMELEC. I-check nyo po dito, ililink ko po dito sa comment section ng post na ito yung dokumento na yon para kayo po mismo ang makapag-study ng document na yon. Napakalaking nervyos ko po ngayon dahil kung totoo itong finding ko na ito, ibig sabihin po, yung nakatanim na software doon sa makina ay hindi na-audit at posible na merong nakatanim na daya po doon. Kaya hindi ko po alam kung anong magiging consequence nito sa pagpapatuloy ng ating eleksyon. Chairman George Garcia, pagtuunan niyo po ito ng pansin, please. Okay mga kababayan, stop po na natin dyan. Okay, ito pag-usapan natin mabilisan mga kababayan bago tayo pumunta doon kay DOJ Secretary Boying Rimulya mga kababayan ha. Okay mga kababayan, paalam ko lang sa lahat, hindi ako IT expert. Pero of course naiintindihan natin naiintindihan natin ng konti mga kababayan itong sinasabi ni attorney dito. Okay? Paalam ko lang sa lahat, hindi po ako magsabi dito. Shinare ko lang itong sinasabi ni Attorney Respicio dito mga kababayan para po tayong lahat ay magmasid dito sa o sumubaybay dito sa eleksyon na ito mga kababayan kasi nako ang daming kaduda-duda ngayon. Kaya ito nga pinalabas niya dito sa automated counting machine na inaudit ito para transparent, ibig sabihin pinapakita ng COMELEC sa kanilang pag-audit na walang mangyayaring dayaan at walang mangyayaring or kahit na anong chance na magkaroon ng dayaan mga kababayan kasi yan nga yung kinatatakutan ng taong bayan na machine yan. Kontrolado pa rin ng tao, baka merong mag-hack, baka merong mag-manipulate ng results. At ito kaya nga nag-audit sila para pinakita na ito wala talagang posibleng dayaan. At ito anong lumabas? Okay? So lumabas doon sa audit report na version 3.4 yung inaudit nila. Pero yung makina na pinakita dito ni Attorney Respicio mga kababayan ay version 3.5. Okay? So madali lang naman intindihin yan mga kababayan. Basta't magkaroon ng version, automatically kapag magkaiba yung number, ibig sabihin yan, hindi yan magkaparehas. Okay? Kahit sabihin, kaya nga nagkaroon tayo ng USB 2.0, USB 3.0, I think meron ng USB 4.0 ngayon. So ibig sabihin, kahit sabihin nila parehas lang yan USB, magkaiba pa rin yan. So most likely 2.0 mag-iba yung performance sa 3.0, iba yung performance sa 4.0. Lagay natin sa perspective na ganyan mga kababayan ha. So ibig sabihin mas mabilis yung transfer ng data kapag version 3.0. I'm talking about USB muna ha. Magkaiba, mas mabilis din yung 4.0 compared doon sa 3.0. So, ibig sabihin yan, kapag ganito, version, USB version 2.0, USB version 3.0, magkaiba yan. Okay? At pinapakita dito ni
Attorney Respicio mga kababayan na yung nakalagay sa audit report ay version 3.4 at yung makina na pinakita ay version 3.5. Anong ibig sabihin yan mga kababayan? So pinapakita dito ni Attorney Respicio na yan magkaiba. Yung makina na pinakita at yung audit report na yung ano ba to? Yung nakalagay sa audit report hindi tumugma doon sa makina na ginamit. Or sa pinakita during the testing mga kababayan. Kasi kung na-verify talaga yun, na-test talaga, na-audit talaga yung makina na yun, na version 3.5, edi ilalagay din yan doon sa audit report ng COMELEC. Yet wala, sabi ni Attorney Respicio mga kababayan, walang nakalagay. Okay? So of course, hindi naman natin kinukonclude kaagad na magkakaroon talaga. Kaya nga sinasabi ko posible. Hindi natin kinukonclude na magkakaroon talaga ng dayaan ngayong araw na ito. Pero mga kababayan, the fact, kaya nga ang purpose na i-audit para magkaroon ng transparency, pero the fact na hindi nga siya tumugma doon sa nakasabi doon sa audit report, medyo kaduda-duda na mga kababayan, di ba? O comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito sa sinasabi ni Attorney Respicio mga kababayan. At yun nga, magkaiba yung version, automatically, magkaiba din yung hash code. Ako mga kababayan, honestly, natatakot ako rin. The same thing with dito kay Attorney Respicio. Hindi nga naman natin kinukonclude na magkakaroon, ha? Ulit-ulitin natin yan. Baka sabihin ng iba, fake news. Baka sabihin ng iba, lalo na sa COMELEC, fake news. Ayun nga, naglabas yung COMELEC ng statement na fake news daw itong sinasabi ni Attorney Respicio. Diba? Bakit hindi i-explain ng COMELEC? Kasi explanation nila, tinignan nila doon sa audit, then yung nakalagay lang doon ay 3.5. Hindi klarong paliwanag mga kababayan. 'Di ba? So anong gagawin natin ngayon? So tatanggapin lang ba natin yung sinasabi ng COMELEC na hindi maliwanag? Kasi tayo ordinaryong Pilipino, naiintindihan natin yung kapag automatically magkaiba na yung numero, kahit SKU nga ng product magkaiba, magdududa na tayo, di ba? O sabihin mo, halimbawa, may kinakain akong ano dito, mani. Hindi ko lang sabihin ko anong brand mga kababayan. Yung kulay nga magkaiba, automatically alam natin ibang flavor. Di ba? Kapag sabihin natin the same kulay, pag tingin mo sa code sa likod, magkaiba, hindi parehas. Kasi dumaan din ako sa mga kababayan, sales clerk eh. Di ba? So alam ko yan. So, titignan ko yan. O bakit magkaiba ito? Anong pinagkaibahan? Di ba? Kasi ibang numero. The same thing din sa machines mga kababayan. Halimbawa, magkaroon ka ng cellphone. iPhone, hindi iPhone gamit ko mga kababayan. Ano na lang, Android. Okay? Ito yung version mo. 15. And then, may isang version 16. Kahit tanungin mo, anong pinagkaibahan? Kahit sabihin ng nagtitinda, walang pinagkaibahan yan, sir. Yet, the fact magkaiba yung numero nila, 15, 16, most likely may pagkaibahan yan. Posible sa laki ng screen, sa forma ng cellphone, sa design, yet meron talagang pagkaibahan yan. Yan nga sinasabi dito. Again, ulitin natin, hindi natin kinukonclude na magkakaroon talaga yan. Posible lang na may hindi magandang epekto or mangyayari ito. Kaya nga panawagan dito na Attorney Respicio na COMELEC, tignan nyo ito. Okay? Ito nga mga kababayan. Proceed tayo sa next topic natin.
Crispin Remulla, DOJ Crispin Remulla. Sino kayang binanatan dito? Ito mga kababayan. Pakinggan nyo ito. Hyper. Mag-start na ako magpa-check up din. At saka siyempre, babatiin ko lang yung aking mga kasama sa Philippine National Police. 160,000 po ang aming dineploy para sa eleksyon. At sila po ay nakapwesto na talagang mga kasama, talagang Kasama yung mga- good luck. Dahil sa pagtatrabaho nito mga to, bawal umuwi. Hindi, ang problema Dahil ngayon kasi, nakabantay Kaya sa sabi mga ng to. COMELEC, di ba? Oo. Yung possibility or yung nangyayari ngayon na vote buying, problema ng pulis yan. Kasi may pressure sa kanila para silang bibingka. Ulitin natin mga kababayan ha, para klaro ha. Anong statement dito ni Crispin Remulla? Nakabantay Kaya sa sabi mga ng to. COMELEC, di ba? Oo. Yung Gusto na yun? Mga kasama talagang Kasama yung mga- good luck. Dahil sa pagtatrabaho nito mga to, bawal umuwi. Hindi, ang problema Dahil ngayon kasi, nakabantay. Anong sabi ni DOJ Crispin Remulla mga kababayan? Ang problema ngayon. Tandaan nyo yan ha. Sige, patuloy natin. Kaya sabi ng COMELEC, di ba? Oo. Yung possibility or yung nangyayari ngayon na vote buying, problema ng pulis yan. Kasi may pressure sa kanila para silang bibingka sa ibabaw, sa ibabaw, Sa sa ibabaw, ilalim, may apoy. may apoy, oo, May apoy, tama, oo, tama, oo. oo. Kaya dapat dyan, all is fair in love and war. Dapat maging Kung hulihin nyo ang vote buying, hulihin nyo na lahat. Lahat. Oo, Oo, lahat. oo, hulihin nyo. oo. Tama. Huwag kayo po pabor sa isa lang. Yun. Hulihin nyo lahat. Oo. Tama. Kaya lang siyempre alam mo naman ang trabaho ng mga maging escort ng mga ano. kapulisan natin talagang, alam mo ito Teka, nung nawala Stop muna natin dyan mga kababayan. No, tanong natin, sino kayang pinatutukuyan dito ni Crispin Boying Remulla mga kababayan? Si George Garcia kaya o si PBBM? Ano sa tingin nyo? I-comment nyo nga dyan. Kasi anong statement niya? Sa nangyayari ngayon, merong siyang ganong statement. Di ba? Sa nangyayari ngayon. Sa tingin nyo ba, ngayon lang ba si George Garcia nagiging COMELEC ng election? Tama ba? Tama ba yung tanong ko? Ngayon lang ba si George Garcia nagiging COMELEC chairman? So nung nakaraang eleksyon, sino yung COMELEC chairman? O di kaya, ang ibig sabihin dito, sa nangyayari ngayon na rampant yung vote buying, kaninong administrasyon ngayon? Kay George Garcia ba? Yan yung mga katanungan natin dito mga kababayan. Paki-comment nga dyan sa comment section. Well, to be fair, kay PBBM mga kababayan, sabihin natin ang binanatan dito ni Crispin Remulla ay si George Garcia. Okay? Bakit walang ano bang tawag nito? Intervention. Yan yung tamang term, mga kababayan. Bakit walang intervention yung administrasyon ngayon diyan sa ano bang tawag nito? Rampant na vote buying. Meron mga nahuli, may mga posibleng nakasuhan, may pina-explain nga mga kababayan. Okay? Di ba? Bakit yun nga, tanong natin, bakit talamak? Ayan yung term pala. Talamak yung vote buying. Ang laki ng budget ng mga politiko, mga kababayan. Nakikita mo sa social media, left and right. Di ba? Ang daming nagpo-post, naka-staple na pera. Comment nyo nga dyan, mga kababayan, kung ano sa tingin nyo dito. Sino pinatutukuyan dito ni Boying Remulla? Ako honestly, to be fair nga kay PBBM, iisipin ko na lang na binanatan niya dito si George Garcia kasi nga sinasabi nga naman ni George Garcia na trabaho ng mga pulis na humuli ng lahat ng nag-vote buying. Pero yun nga, may hirit pa siya. Dapat lahat. Nako, mukhang may pinapaboran kaya yung mga pulis, mga kababayan? Ibig sabihin ni dito ni Boying Remulla? 'Di ba? Sino kayang pinapaboran? Sa tingin nyo, sinong may hawak ngayon ng pulis, ng PNP? Yung kalaban ba ni PBBM o si PBBM? I-comment nyo nga dyan mga kababayan. Dito hindi tayo nag-aakusa ha.
ina-analyze lang natin dito yung sinasabi ni Boying Rimulya, mga kababayan. O mag-comment kayo dyan kung ano nakikita. Baka mag-comment kayo dyan, fake news na naman. O, yan si Boying Rimulya. Ina-analyze natin ito. Sinasabi ni Boying Rimulya. Ito nga, tinatanggap ko na lang na ang pinatutukuyan dito ni Boying Rimulya ay si George Garcia. Pero yun nga, yung hirit niya, yung mga pulis, dapat hulihin lahat. O kasi nga, mukhang may nakikita si Boying Rimulya, mga kababayan, na merong mga pulis na parang one-sided yata. Yan yung katanungan natin dyan, mga kababayan. Eto pa, bago natin tapusin. Eto, continue natin. Hindi nagayahin niya ng riders at mga drivers. Tumatakbo ng 200? 200, pinopost Kasi tapos pinopost. Oo. Pinopost. May Tapos, halong tawa pa yon. tapos meron pa isang kotse naman, nag-aantay siya ng kakarerahin niya, kargado. Tapos makikipagkarera siya sa kalye. So, yung mga yung pinadala ko yung SecBins at agad naman pina-show cause order niya at pinasuspend ka agad ng lisensya. Hindi, sa ano ko ngayon, marami pong uuwi, mga kababayan natin, mag-iingat po kayo. Pero yung mga ano natin, sana po maiiwas aksidente, lalo yung nangyari sa ano, no? Saan ba yun? SCTEX ba yun? SCTEX, nakakalungkot. Nangyari na pitpit yung dalawang sasakyan. Nakatulog. Isang pamilya po, dalawang pamilya ata nalagasan doon. Naubos. So, kawawa naman. Maraming bata. Maraming bata. Sa naiiya, sana naman sabi ng naiiya daw, kaya naman pala hindi daw mabaon yung bollard kasi maapektuhan daw yung structural integrity nun kasi kung masyadong malalim. Hindi naman Pero kaya. kung ganun po pala, edi siguro gawan niyo po na ibang Iniba ibang design naman. Hindi, kasi naman yung naiyawan sa Tigo. Matagal na yun, Loksit Noong pa yun 80s, hindi pa ganun kabigat ang traffic. So yung flow doon ganun. Ngayon po, dahil sa dami ng pasahero, nag-iba na. Nandun na yung nag-iba na yung scheme. Nakaparada sa harap para magbaba. Pero alam So, mo, iba lang na kailangan lang magawa na adjustment. May mga kausap ako dun sa mga road safety na advocates tsaka experts. Minsan, ang problema din sa pagmamaneho, yung suot. Yung mga ordinaryong tsinelas, nakaka-affect din yan Pero sa alam mo, performance ng pagmamaneho eh. Pero from the very start, you start from the very beginning, which is yung pagre-register ng mga Yan, basic. drivers. Una ba ma-qualify ka sa driver? Kompleto yan. Tama ba? Safety, Alam mo ba etc. yung mga talagang proper way of driving? Tsaka kailangan Ano ba yung- standardized itong Hindi, pagkuha ng mga, lalo na itong mga heavy load This is a drivers. challenge to LTFRB and DOTR. Hanggang ngayon, hindi nila naayos yung route management system at saka yung Well, franchising. hindi ba tagal na pinag-usapan Tagal na dito natin sa pinag-usapan yan. programa yun? Hanggang ngayon, ito, Sinabi naman ng LTFRB. LTFRB, obsolete ang kanilang sistema. Hindi, so, di ba, naalala mo, Sigboy, pinag-usapan natin to. Dapat yan, years ago. RFID lahat yan. Yun na, Alam ba natin kung ilan talaga ang mga bus na may prangkisa? Ayun na nga. For example, dito lang ho sa EDSA. Hindi, kaya nga, dapat may RFID Kaya wala lahat. pa. Dapat may RFID. Wala pa, di ba? Hanggang ngayon, hindi nila na-workout yan. And Hindi yan, tuwing linggo yan, maraming Lalabas, lumalabas. Oo, And then at lalabas. the same time, may usok. Ha? Usok yung mga lumalabas, ano? Pang ligo. at the Sa same- holiday, di ba? Oo. Napag-usapan ng usok. Alam Yes. mo, nakita Oh. ko talaga mausok na lugar. Oh. Na sayang ako. Oh. Bagyo. Ay, Pinabayaan ni Magalog. Sobra na sila. Pinabayaan niya. Pinagbigyan niya, no? Pinagbigyan Yung niya. transport sector kasi yung barta kanyang supporters eh. Yes. Transport Kaya lang, sector. kita mo, pagpakyat ka ng yung iba na. Baguio City. Hindi na amoy pa. Grabe yung mga... Wala nang amoy pines. Yung jeep niya, yung Amoy bus, diesel, amoy diesel. yung itim na usok, ano? Oo, mauto. And then, siguro for Grabe, no? purposes of the Pero ano 20th Sen, for the 20th Congress, baka pwede nang i-ano ulit yung National Transport Safety Board. Oo. Kasi hanggang ngayon, wala pa yan. Bakit ba tayo walang... Pollution, grabe. Wala tayong Ba't ganun. ba tayo walang requirement, for example, sa public transport na i-require at the minimum? Diesel na engine, ano Yung doon? POV Base modernization. drive, Kaya naisip ko ang Oh. Baguio. Nung napadpad ako ng Tokyo, Oh. naglakad ako. Yung weather parang Baguio. No? 16 to Oh. 20 degrees, gano'n, di ba? Oh. Pero walang amoy usok. Ang sarap paglakad ng gano'n. Kasi, Oo nga. Di ba? Walang usok. kasi ang bus nila doon, bawal ang ano doon, Wala. combustion engine. Hindi, meron Hindi hindi, na, meron. electric sila, electric Kahit ang na. diesel sa Japan, wala talaga usok. Wala Electric talaga. na sila, hybrid. Meron pa rin sila mga diesel pero walang usok talaga. Ba't yung sabihin, maintained. Maintained. Dito kasi yung LTO sa corruption ng Stratcom, wala namang mangyayari talaga. LTFRB yan, LTFRB. Kasi Yeah, pati franchising. LTFRB. Franchising yan. Registration. Franchising. Eh, yung POV modernization nga, hindi natin na-workout na mabuti. Ha? Yung POV Oo, modernization, oo, hanggang oo. ngayon, away. Hindi pa nila Eh, paano kasi yung PUB Yung LTO na yan, pero nakikita ko si Vince will work on LTO and LTFRB. LTFRB. If I know him, yan ang gagawin niya. Sana work. Anyway mga kababayan, pause muna natin siya. Si Vince Dizon yung tinutukoy dyan. Bago natin tapusin, yun nga, anong banat dito ni Secretary DOJ, Secretary Crispin Boying Rimulya, mga kababayan? Patis Magalong, damay nga, mga kababayan. Kasi daw, pinabayaan daw ni Mayor Magalong yung Baguio. Kaya na daw, mas polluted na daw ngayon.
O, i-comment nga dyan kung sinong taga Baguio rito, kung makakita kayo dyan. O, comment nga kayo dito kung agree ba kayo dito kay DOJ Crispin Remulla, mga kababayan, na pinabayaan daw ni Magalong yung Baguio, kaya polluted na daw. At ito, anong sinasabi dito ni DOJ Secretary Crispin Remulla, mga kababayan? Marami daw rampant, ano ba to? Ano ba nga yung term yung ginamit niya? Basta ibig sabihin niya, dahil daw sa corruption sa LTO at sa LTFRB, kaya nagkakaroon ng problema sa aksidente sa daan, mausok na mga sasakyan, di ba? Tanong natin, sino bang may hawak nito? Saan ba ilalagay natin yung blame dito, mga kababayan? Sa secretaries lang ba? Wala bang control ang Malacanang dito, mga kababayan? Hindi ba ito kayang solusyonan ni PBBM? Oh, kitang-kita nga naman pala ni DOJ Secretary Remulla. Oh, sasabihin ni, baka sa susunod sasabihin ni Attorney Claire Castro, kasalanan nito ni PRRD. 3 taon na si PBBM. Kitang-kita ni sa mata ni nakikita sa mata ni DOJ Remulla itong mga nangyayari na ito. Korupsyon sa LTO at sa LTFRB, kaya hindi masolusyonan yung issue sa anong tawag nito? Issue sa daan ng mga drivers, ng mga sasakyan, ng mga mausok na sasakyan. O anong tugon dito ng Malacanang ni PBBM? Wala lang. Blame pa rin doon sa mga sekretaris. Sinong mag-a-address nito? Anyway, si Crispin Remulla, mga kababayan, sekretary nga naman siya sa DOJ, hindi niya ito trabaho, pero nakikita niya ang problema na ito. Bakit hindi? Wala ba siyang karapatan or kahit mag-inform man lang kay PBBM na ito sir, problema natin ito. Baka pwede mong disiplinahin yung mga namumuno dyan. Di ba? Bakit nung time ni PRRD, pa-implement ni PRRD yung pag-extend 10 taon yung lisensya? Di ba? Bakit na time ni PRRD nawala yung mga fixers dyan? O kung sabihin yung maraming corruption ngayon, kaninong time ngayon? 3 taon na si PBBM. O, di ba mga kababayan? O, ito yun nga, tanong natin. Sinong binanatan dito ni Secretary Remulla? Yung LTO at saka LTFRB lang, hindi kasali yung amo niya. Mag-comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano sa tingin nyo dito. Well, anyway, dito na po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? So, kita-kita tayo sa susunod na video. At maraming salamat po sa lahat. At magandang araw po sa inyo.